Madaling ba? Ito yung 3 bagay na dapat mong dala pagsampa mo ng barko. Kung marine engineering ka, para sa'yo ang video na to. Advanced knowledge bago ka sumampa ng barko. Ako si G, engineer sa barko. Pagbabarko ko, napansin ko, kahit meron ng job order ngayong araw, meron talagang job order na biglaan. Okay lang naman sa akin kahit anong klaseng trabaho eh. Ang problema lang, minsan hindi tayo ready. Yung tipong gagapang ka lang agad sa sintina. Ito kwento tungkol sa topic na to. Nung time na oiler pa ako, isang araw, okay, smooth sailing kami. Wala mga kunong problema, goods lang. Araw-araw, yung mga normal na trabaho, ganyan, okay lang. 12-4 ako nun. Tapos nung duty ko, o di pagbaba ko ng makina, dapat kasi pag duty mo, iikot ka muna sa makina. Pagtaas ng duty mo, bago mo ipasa, ikot ka rin sa makina. Ay di ang nangyari, kung paakyat na ako, andun na ako sa may parting taas ng deck ng engine room. Sa ilalim nun, andun yung pinaka-makina, yung main engine. So pag nasa pinakataas ka na floor, hindi mo siya makita. Makikita mo na siya pag baba mo pasunod. Ganun kalaki yung engine room. O dito na. Pag akit ko, umakit ako kasi pag ikot ka ng makina, okay na. Wala akong nakita mga abnormal smell. Wala akong napansin na abnormal sounds. Kakaibang amoy. At wala din ako nakita mga kung ano-ano man. Pag akit ko, doon na sa papunta na ako control room. Meron akong naamoy. Ang amoy ng bunker. Taka ako ngayon. Sabi ko, bakit may amoy ng bunker? Pag may naamoy ka kasing ganun, ibig sabihin may something. Ano yung something na yun? Minsan may pumutok o madalas may kumalat. Ganun na agad. Pwede mong i-expect pag mga ganung amoy. Mabagad ako sa engine room. Yung hagdanan namin mula doon sa deck na yun, pababa, papunta sa may main engine. Sobrang haba nun. Pababa ko pala ng ganun, nakita ko na agad yung kasama ko sa barko. Paakyat siya. Tapos nung paakyat siya, punong-puno siya ng bunker oil sa buong katawan niya. Ibang lahi yun. Ang mga ibang lahi, di ba puti yan? Nakasalubong ko siya na hindi na siya puti. Nagbago bigla yung lahi niya. Pagbaba ko, dumiretso na siya. Pag diretso niya, diretso ako pababa. Doon ko na napansin. Doon sa may main engine, may umuusok-usok. Kasi yung fuel, yung bunker, mainit yan eh. Usually, 130 degrees Celsius yan. O di, sabi ko, putragis. Dito maganda. Pagbaba ko, nakita ko agad, wala na. Kumalat na yung yung langis, tuloy-tuloy, ang lakas. Ang ginawa ko, pinara ko yung bomba. Pagpara ko ng bomba, hindi pa rin naagapan. May isa din ako mali nun. Hindi ko nasarado yung mga balbula. O di dahil malaki yung barko, ang tubo, mga ganito, ganyan, o ganito ba, sa fuel. Ang lumabas na fuel, 1 tonelada. Ang dami nun. May superintendent kami nun. Ang nangyari, linis kami agad. Gapang dito, gapang doon. Punas dito, punas doon. Pati yung mga taga-deck, pinababa. Pinasama sa amin maglinis kasi nasa puerto kami nun. At dahil sa experience yun, napansin ko, ang hirap ng biglaan. Dalo hindi ka ready. Kalat na umabot sa sintina sa pinakailalim ng barko. Na yung mga part na madilim, minsan bigla ka na natudulas. At yan nangyari, na-realize ko itong 3 bagay na dapat lagi mong dala sa barko. Ang flashlight, headlight, at adjustable wrench. Dapat laging meron ka niyan. Yan ang para sa akin, base sa experience ko. Una, flashlight. Oo, marami mga ilaw sa barko. Merong fluorescent, merong incandescent lamp, marami. Ganun pa man, meron pa rin blind spot sa barko. Ito yung mga lugar o sulok na talagang madilim. At pag taga-makina ka, lagi mo dapat dala yung flashlight mo para makita mo yung mga singit-singit, mga sulok-sulok, mga kunting tagas. Dahil minsan yung kunting tagas na yan, pag yan lumaki, bibigat pa yung trabaho nyo at magkakaroon pa minsan ng emergency, depende sa leaking. Ganun ka-importante yung flashlight. Lalo na pag may mga trabaho. Kasi sa trabaho dapat tutok tayo dun sa mga detalye. Yung mga maliliit-liit na kung ano man, dapat tutok tayo dun. Pag may binuksan kang ganito, may mga maliliit na butas, titingnan mo yung butas, kung yung butas is okay ba, barado ba o hindi. So ganun ka-importante yung flashlight. Halos araw-araw, talagang gamit mo yung flashlight na yan. Number 2, headlight. Bakit pa mag-headlight? Meron ka ng mga flashlight? Oo nga, meron ka ng flashlight. Pero iba itong headlight. Dito yan sa ulo. Tama ang narinig nyo, headlight. Oo, okay na yung flashlight. Ang problema lang sa flashlight, pag mga trabahong, kailangan mo yung 2 kamay mo. Yung 2 kamay mo. Sample ng mga trabahong ganun. Pag naglinis ka ng tangke, madalas, alaman yan, langis. At pag langis yan, malamang madulas ang flooring, madulas yung wall o bulkhead, madulas lahat. At worst case scenario, hindi pantay ang sahig niyan. Madalas ang sahig nakaganon yan. Kasi ang barko hindi naman yan ginawang square. Pag ganun ang gawa niyan. At madalas, ang tangke, dito na parte o nandito na parte. Kahit nandito mo sa ilalim yan, nakakurbada yan. So prone talaga yan sa dulas.
Ngayon, sa tangke, wala talagang ilaw yan. So, meron tayong tinatawag na tropo light. Yun yung pang-ilaw dun. Pero iba pa rin na may sarili kang headlight. Bakit? Sa tangke na yun, sa loob, lilinis kayo dun. Mga sulok-sulok. At mas maganda, yung flashlight andito sa ulo mo. Para itong kamay mo, libre. Lagi ka nakahawak sa barko. Meron kang kasabihan na one hand on oneself, one hand on the ship. Ibig sabihin, every time dapat, kahit saan ka man, isang kamay mo, dominant na kamay mo, kaliwa kanan ka man, nakahawak sa barko. Dahil yung barko, nakalutang yan. Wala yan sa lupa. Everyday gumagalaw yan. Either dahan-dahan o malakas. Lalo na kung may bagyo. So kung may trabaho ka, naka-headlight ka, malaki nang chance na safe ka. Safety first, ika nga, di ba? So safe na safe ka nun para sa akin. Kaya kailangan mo ng headlight. Pangatlo, adjustable range. May gamit na sa barko ba't ka mag-adjustable range pa? Totoo, meron. Siguro matanong mo yan. Tama ka, maraming gamit sa barko. Lalo na pag bago yung barko. Try mo dun sa luma. Baka yung screwdriver o adjustable range, isang buwan na hindi mo pa makita. Pag bago ang barko na sampahan mo, swerte ka, kompleto talaga dyan. Tamang gamit yan. Pero pag nataon ka sa mga barko, medyo lumaluma na, asahan mo yan. Laging kulang ang gamit dyan. Yung mga gamit dyan, madalas ginughost yung mga tao. Ang isang benepisyo pag meron kang adjustable range, ay palagi kang ready. Ready kang mag-adjust ng kahit ano. Ready kang mag-abot dun sa mga engineers mo ng gamit. Kasi yung adjustable range, universal na yan. Pwedeng kumasya kahit saan. Kasi madalas, pag nasa barko ka na, ikaw madalas ang utusan. So mas advantage talaga na meron kang adjustable range. Kung yung doktor nga, merong stethoscope. At yung pintor, merong brush. Para sa akin, ang bago marino, dapat may adjustable range. Naniniwala ko marami pang kailangan baguhin sa pagbabarko. Dahan-dahan, mababago din natin yan. Isa lang to sa mga bagay na yan. Pinakaya ko sa lahat yung nagiging stagnant tayo. Wala nang nangyayari. Pero paulit-ulit na lang, ganito na lang. Yung buhay pagbabarko, parang pare-parehas lang. Pag sampa mo ng barko, papansin mo yan. Ang dami mong tanong. Sa laki ng sahod ng marino, bakit ganun? Kakaroon ka ng mga ganyan tanong. So habang bata ka pa, pasampa ka pala ng barko, makinig ka. Para sama-sama tayong dito sa lupa. Ha? Dahan-dahan lang natin baguhin. Dahil hindi madali. Para nagpatayo ng bahay. Pag nagpatayo ka ng bahay, hindi yan isang click, bahay na agad. Madalas inaabot yan ng buwan, yung iba taon. Lalo na yung building. Ganon din yung pinaglalaban ko dito. Matagal, magbabago lahat yan. Pero isa-isa lang, dahan-dahan lang. At dahil nandito ka sa video ko, tara, samahan niyo ko. Baguhin natin to. Isa ka sa magpapabago sa mukha ng pagbabarko. Pagsampa mo ng barko, tatagan mo yung loob mo. Dahil dyan pala magsisimula ang totoong hamon ng buhay. Hindi yung college life mo. Basic pa lang yan. Pagsampa mo ng barko, doon nasasampal sa iyo ang katotohanan. Ganun pa man, embrace mo yan. Marami kang matututunan dyan. Hindi lang sa trabaho, kundi sa buhay. At sigurado ako, kayang-kaya mo yan. At kung pasampa ka na ng barko at interesado ka sa mga gamit na binanggit ko, I got you. I got you. I got you. Para di ka na mahirapang maghanap at malimutan mo pang dalhin sa barko, ako nang bahala sa iyo. Dahil tandaan mo, hindi kaya mag-deliver ng Shopee at Lazada sa barko. Message mo lang tong page ko. May binibenta ako dyan kompletong set na. Meron ka ng flashlight, headlight, at adjustable range. Kung naka-order ka bago magmayo, bigyan pa kita ng mga extra gamit na hindi ko binanggit sa video na sigurado akong mapapakinabangan mo rin pagsampa mo ng barko. Linawin ko lang, pre-orders po tayo First come, last serve. Joke. First come, first serve. Kung sino yung nauna dun sa may page na mag-message, priority. Muli, ako si G. Naniniwala ako, pag kaya nila, kaya mo rin.